I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Nako, this is very good news for everybody. Wow, nakikita nyo yung Philippine Air Force. Ayan, ang nakasakay dyan, walang iba kundi ang mahal na Pangulo. Bakit? Pinangunahan niya po ang inaugurasyon ng Antique Airport Development Project under the Marcos administration. Under ng Build Better More. Woohoo! Ang pinakamaganda dito guys, no, lagi ko sinasabi, ang Pangulo, very hands-on talaga. Dahil sa kanyang pagpupursige, no, kaya nga, very mahalaga yung pagbibisita niya sa bawat region. Kasi alam niyo ang Pangulo, nag-i-inspect yan kung anong problema, no. So, I think, itong Antique Airport na ito, ay napakaganda guys. Sabi ko, mula sa luma, ginawa niyang dambuhala. 'Di ba? Without help the national government through our president Ferdinand Marcos Jr., hindi magagawa ito. And of course, guys, no, kudos din naman sa local government, sa bayan ng Antique, and natural yung ahensya, DOTR, DPWH, lahat, you know, nakipagtulungan, talaga namang maraming salamat din po. At least ngayon, mayroon na kayong magandang airport dyan sa Antique. And of course guys, saludo ako kay Pangulong Marcos Jr. Alam nyo ba mga kababayan, hindi lang po yan sa Antique Airport ang pinagawa ng national government. Wow guys, under ng Build Better More, nako, halos sa buong Iloilo underway ang construction ng mga airport dyan, guys. Pakinggan nyo yung mensahe ng Pangulong Marcos Jr. para malaman nyo kung saan banda. At yan yung airport na yan, wow, grabe, ang ganda guys, ang ganda, as in, sabi ko nga, from luma, ginawa niyang dambuhala. Sa totoo lang, mga kababayan. And nandyan, siyempre, si Senator Ligarda, isa din sa nagpupursige din, pero sabi niya nga, 10 years, sabi ng Pangulo. Ngayon lang nangyari. Wow, grabe. So, mga nakarang admin, ano bang ginawa? Pati hindi pinaganda yan. No? Namangha ako doon sa speech ng Pangulo, kasi sabi niya guys, hindi lang sa Antique Airport ang kanyang talagang binago ng gusto, kundi sa iba't ibang lugar pa ng Iloilo. Biro nyo yun. Sabi niya nga, ang dami niyang project dyan Aba, nakaka-shock nga yan diba? Minsan, sabi ko nga, mag-abang-abang tayo sa mga magaganang proyekto ng Pangulo, sa mga magaganang programa niya. Aba, magugulat kayo. Kaya sabi ko, di ba tahimik, pero may gawa. Yan, si PBBM. Kaya magpapasalamat tayo sa kanya. Mayroon talaga siyang nagawa. Sa loob ng 3 years, 4 years, wow, ang dami, guys. Not only the Antique, but all over the Philippines, ang dami niyang proyekto, sa totoo lang. Kaya nga, binago niya lahat Totoo. Grabe. Kaya ako'y believe sa kanya, sa mga magaganang idea niya. Totoo yun guys. So makikita nyo mamaya yung luma na airport ng Antique. Hindi naman kagandahan dahil, well, I think that time wala pa naman puno. Pero maraming administrasyon na dumaan. Pero hindi nila ginawa ng paraan para gumanda, no? Sabi ko nga, under the Marcos administration ng Build Better More, from luma, ginawa niyang dambuhala. Ngayon, wow, ganda. Woo! So, dahil dito guys, tungayan po natin ang inaugurasyon ng Antique Airport Project under ng Build Better More. Pakinggan nyo ito guys. Okay? Eto na. Mabait talaga itong Pangulong Marcos Jr. Ewan ko ba? Sa bagay, mana sa kanyang mga magulang Except lang yung isang kapatid niya. Pangit ang ugali na ewan ko ba, nahawa sa mga dutae. Totoo yan. Ang galing ng Pangulo. Super bait, sa totoo lang. 'Di ba? Itong anak niya pabida-bida. 'Di ba? Feeling hero. Pero
Alam niyo, ako, natutuwa ako talaga kay Ombudsman Remulla. Ang dami niya guys na sinabi, sa totoo lang. Ang dami niyang isiniwalat. Tapos yung iba naman, napapanood ko. Ayan, nagsasalita ako guys kasi wala naman boses yan. Puro sounds lang. At least nakikita niyo ang Pangulo, no? Ibig ko sabihin, maraming nagsasalita, even mga lawyers, mga political content. Ibig sabihin, mga political analyst. Maraming nagsasabi na ang ginawa daw ng anak niya ay parang daw, tawag dito, lata. Lata na walang laman. Sa akin naman, ang tawag ko dyan, batingaw. 'Di ba? Maingay, pero walang laman. Mas okay pag maingay sana kung yung may sapat na patunay with mga dokumento, mga kababayan. So kung nakikita nyo dito, pinapakita sa Pangulo yung dating airport, tapos ngayon binago under the Marcos administration. Super ganda. Wow. So pakita mo, ang ganda guys. Oh. Wow, ganda ng airport oh. Wow, pakinggan nga natin. At the count of 3, Mr. President. 1, 2, 3. The completion and inauguration of this development marks a major milestone in the government's infrastructure program under the Build Better More initiative. It signifies a strengthened aviation network and improved regional connectivity, reflecting the government's commitment to inclusive progress, community empowerment, and nationwide development. Wow. Maraming salamat po, Mr. President. Siguro narinig nyo Anong sinabi guys? Anong sinabi? Project ng government under the Build Better More? Siyempre. Diba? Ano ngayon? Kayo? You see? Build Better More under the Marcos administration. You see ba? Ay nako, dapat magpasalamat kayo talaga. Pero alam nyo, in fairness naman sa mga taga Iloilo, no? Malakas si Pangulong Marcos Jr. dyan, guys. Oo. Malakas siya nung last election. No, sa totoo lang. Wow. Lalo nga siyang napamahali dahil doon sa isang, binigyan niya ng, na-absuelto sa kaso yung isang mayor. Sino ba nga yun, guys? Nakalimutan ko. Na tinangka siyang kitilin, kaya umiska po papuntang Amerika. 'Di ba? Kilala niyo 'yon doon sa napanood natin sa Quadcom 'yun, nakalimutan ko yung pangalan niya, Day. Ay si dating Mayor Mabilog. Ngayon malaya na siya, wala na siyang kaso, guys. Kasi na found out naman talaga is puro pagbibintang lang ang ginagawa ng nila kasi. Kaya ngayon, tapos pinagbintangan siya na drug lord. Biro niyo 'yun. Yun pala, gawa-gawa. Ang galing nila magtanim ng ebidensya, no? Tsaka mga istorya, Kaya wag na kayo magtaka sa mga paninira nila laban sa gobyerno at kay Pangulong Marcos Jr. Ayan, nagpalitrato sila, Antique Airport. Goes. Pinangalanan yata sa isang mambabatas, no? Ibelio Javier ba yan? Ferdinand R. Marcos Jr. Pakinggan nga natin, guys. Wow. Your Excellency, President Bongbong Marcos, thank you, sir, for coming to Antique once again. Hindi ko na mabilang ang dami ng beses ng pagpunta mo po dito. At tuwing dumarating ka, nagbibigay ka ng tulong para sa mga magsasaka at mga mangingisda. Thank you once again to you and cabinet members who are here. Hindi ko na po iisa-isahin. Sa akong makasimanwa, sa Antique, at sa lahat ng mga regional officers of the different national agencies, mayad nga aga, kanyo tanan. I am grateful for the support of the national government because when we dreamt about this vision of having an airport here, kung napansin po nyo, yung unang building ay ayon kay Secretary Lopez, mukha daw Rural Health Center yung loob. Pero ngayon, talagang ganap na airport na. Siyempre, nung panahon naman na tinayo yon decades ago, ay wala pa namang pondo. Nagsimula po ito ng vision
ng 2014 or 15. Hindi ko na sana babanggitin yung anecdote na isang senador sa Panay ay sinabi, pero pinaalala sa akin ni President BBM ngayon lang. Sabi niya, ang kailangan nyo dyan, kambing, dahil puro talahib tayo noon. Na-challenge po ako na magpatayo ng airport dito. Dahil pag nandito tayo sa San Jose, ay 4 na oras sa Iloilo Airport at halos 6 na oras pag nakakotse pa sa Katiklan. Salamat po sa DOTR. Salamat po sa CAAP. Salamat sa DPWH, salamat sa DBM, salamat sa national government. I will quote what Secretary Lopez said. Ito ang nangyayari sa mga proyekto na at the lowest cost, the whole terminal only cost 126 million, perhaps the lowest in the Philippines. And that tower only cost 46 million. Sabi niya, meron na silang paghahambingan sa ibang mga regional centers. So, the Antique Airport will be a model for regional and national development. Right now, I think it's 1,800 na ang length ng ating airport at pwede na, parang Katiklan na tayo. So, even if a senator would envision something, but if the national government, DBM, the agencies of government would not support, our vision will not happen. And this is what happens when we plod, when we work, when we cooperate and support. Amidst all the political noise, what is important are the development projects that we bring to local governments, where farmers and fisher folks and micro-enterprises and students and trade and tourism will ensue. This is an airport that will not only benefit Antique, but Iloilo and the other provinces in Panay as well. This is a gift, not from me, not just us, but collectively, all of those who have worked together for the betterment of a people in this beloved province where the mountains meet the sea. Once again, I am grateful to you, Mr. President, my former colleague in the Senate, my kababata, my dear friend, for coming once again to our dear province of Antique, for giving the much needed support and boost for the province of Antique. Duro gid nga salamat. Palangga ko kamo.
Maraming salamat sa ating Transportation Acting Secretary, Secretary Giovanni Lopez. Please take your seats. The Civil Aviation Authority of the Philippines Director General Raul Del Rosario, Senator Lauren Legarda, of course, who has been the driving force behind this for over 10 years. So congratulations for your success. Antique Provincial Governor Paulo Javier, Antique Lone District Representative Antonio Legarda Jr., San Jose de Buenavista Municipal Mayor Paul Joseph Untaran, and the other municipal mayors who are here present, fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap ninyo sa akin dito sa Antique. Napakapalad po ninyo dito sa Antique dahil nabiyayaan kayo ng magandang tanawin at masarap na pagkain. Kaya naman po, hangarin ng ating administrasyon ang pagbubuti ng kalidad ng transportasyon sa inyong probinsya ng marami pang mga kababayan natin at mga turista ang makapagpunta rito. Batid natin ang pagod, hirap at abalang nararanasan araw-araw ng bawat gahero, residente man o turista sa paglalakbay sa ating bansa. Madalas, nauubos ang oras, pera, minsan pati na yung pasensya bago makarating sa pupuntahan. Kaya naman, nagsisikap tayong may taguyod ang isang bansa kung saan ang paglalakbay ay mas mabilis, maginhawa at magampara sa bawat mamamayan. Upang maisulong ang pangarap na ito, isinagawa natin ang Antique Airport Development Project na magpapabilis sa pagtungo sa Antique at sa iba pang mga lugar sa Western Visayas. Patunay ito ng ating pagsisikap na makapaghatid ng serbisyong abot kamay, malinaw, praktikal, at kapaki-pakinabang sa ating mga kababayan. Ngayong araw, binubuksan natin ang bagong passenger terminal building. Dito, mas maayos ang check-in, mas komportable ang pag-antay, at mas kumpleto ang mga inaalok na serbisyo para sa mga nagbabiyahe. Itinayo naman natin ang Air Traffic Control Tower, apron, taxiway, at administrative building upang maparami ang mabibigyan ng serbisyo ng paliparan. Sa tulong ng bagong fire station, powerhouse, matitiyak din natin na tuloy-tuloy ang mga operasyon lalo na sa oras ng pangangailangan. Inaasahan nating malaking ginhawa ang mga ito para sa ating mga biyahero, turista, manggagawa, negosyante o pamilya. Bahagi ang Antique Airport Development Project sa mas malawak na modernisasyon para sa buong Western Visayas. Sa Iloilo International Airport, kasalukuyan nating inaayos ang passenger terminal building. Pinapalitan ang 2 escalator at pinapaganda ang baggage handling system. Wow. Sisimulan na rin natin ang pag-asfalto ng runway upang maging mas ligtas ang buong paliparan. You see? Sa Rojas Airport naman, sinimulan natin ang pag-asfalto ng runway noong Oktubre ng nakaraang taon. At uumpisa na rin natin ang konstruksyon ng control tower ngayong taon. Wow. Marami po kaming ginagawang proyekto para sa inyong rehiyon at sa ating bansa. Nawa po lahat ng ito ay magdulot ng pangmatagalan pakinabang sa taong bayan. Umaasa ako na pananatilihin ng DOTR at CAAP ang kalinisan, kaayusan at organisasyon ng mga pasilidad na ito. Meron pang isang napakahalagang bagay na ibinulong sa atin ng ating secretary na tungkol sa naging cost, kung gaano kalaki ang ibinayad para dito sa terminal na ito. At ang sinabi sa akin, the total cost for all of the improvements and the construction was 120 million pesos. Oh my goodness. That is, nung sinabi sa akin, medyo nagulat ako. At sabi ko, napakamura. Yung tower pa lang, 42 million. 42 million lamang ang ginastos. Ito ay isang magandang halimbawa na kung tama ang pinaglalagyan ng pera ng tao, makikita natin napakarami na kaya natin gawin mas mabilis, mas mura, at mas maganda. Wow. 120? Really? Gawin ninyo itong pamantayan para sa ating serbisyo sa mga residente at sa ating mga turista.
Tiyakin natin na isasagawa ng maayos ang mga proyekto upang mas mabilis itong mapakinabangan ang ating mga mamamayan. Sama-sama, itaguyod natin ang isang bagong Pilipinas kung saan maginhawa ang pamumuhay, maunlad ang pamayanan at matatag ang ating bayan. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Man, may pruweba ako, di ba? Under the Marcos administration, binago niya. At hindi lang yan. Ang dami niya palang project dyan sa Iloilo. Mula sa luma. Ngayon, dambuhala. Di ba? Kung walang tulong ang Pangulo, wala. Hanggang ngayon siguro ang airport nyo, ganun pa rin siguro doon sa litrato. Maliit lang. Dahil sa pagpupursige ng Pangulo, tingnan nyo kung gaano niya kayo kamahal. You see, hindi lang pala dyan sa Antique. Sa iba't ibang lugar pala ng Iloilo kasalukuyan, kinukonstruct yung mga bagong airport. Dahil dito guys, maraming salamat. Shoutout sa mga taga Iloilo ngayon. Ganda ng airport nyo Parang kamukha nung Sydney, Australia. Hindi kayo naloka. Di joke lang guys. Well, anyway, ako'y natutuwa talaga. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. There's more. Bye guys.